panatagan at pagmamahalan. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa lahat ng Barangay Isko family na kasama natin ngayon live virtually, One Batangas and IM Pilipinas conveners, One Batangas and IM Pilipinas municipal coordinators, bisig ng Calabarzon, sa mga kapitan ng lungsod ng Lipa, magandang umaga sa inyo. Sa lahat na makikisig, mahuhusay, magagaling na mayor at vice mayor ng lalawigan ng Batangas, maraming salamat lagi sa inyong suporta. John Brian Diamante, lead convener of One Batangas and IM Pilipinas. Sa aking mga matalik na kaibigan ng mga kinatawan ng lalawigan ng Batangas, Congresswoman Eileen Ermita, thank you. Ang susunod na congressman ng 1st District, Congressman Eric Buhayin. Sa ating Deputy Speaker, napakahusay din na mambabatas, Rani Abu. Gayon din sa susunod na magiging kinatawan ng 2nd District, Doktora Abu. Sa makisig din at napakaganda, mahusay din na kinatawan ng 3rd District ng Batangas, may Ted Collantes. Kasama ang dating congressman na ngayon ay magiging mayor ng Tanawan, Sunny Collantes. Sa matagal ko ng kasama, mahigit 30 taon, naging Chief of Staff din ni Vilma Santos nung siya ay Governor at ngayon ay kinatawan ng 4th District ng Batangas, Congresswoman, Deputy Majority Leader Lianda Brocal Bolilla. Sa laging walang kalaban, nagulat ako sa halalang ito, may isang kalaban. Sanay ako lagi walang kalaban ng taong ito. Matalik kong kaibigan, kinatawan ng Batangas City, Marvy Marino, at sa kanyang may bahay, Mayor Beverly Di Makuha Marino. Sa inyo lahat, sa ating host, ang bilis kilos version dito sa Batangas, kasing gwapo din ni Mayor Isko Moreno, Mayor ng Lipa, Eric Africa. Magkasama pala kayo sa Konseho at Vice Mayor League noong unang panahon. Sa mga susunod na senador, Jopet Sison, Carl Balita, Samira Guto, you're all most welcome here in the province of Batangas. At sa kauna-unahang doktor na magiging Vice President ng Pilipinas, Dr. Willie Ong. At siyempre, sa pinakamakisig na mayor sa buong Pilipinas, malaki ang impluwensya sa akin. Kung mapapansin ninyo, pareho na ang aming sapatos, Adidas Superstar. Ang susunod na Pangulo, bilis kilos, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Alam po natin that elections are in the air. Lahat tayo nakapag-file na ng ating mga certificates of candidacy. 2 beses, 2 buwan na tayo nagpupulong, ang ating mga mayor, ang ating mga kinatawan. Alam natin na napakahalaga ang halalang ito. Palagay ko sa buhay natin, ito na ang pinakamahalagang halalan sa buhay natin sa pagkapangulo. At bakit ika? Isipin ninyo, 2 taon na tayong may gera sa COVID-19. Di natin naisip na sa panahon natin, sa buhay natin, aabutan natin ang pandemya. Sa panahon natin ngayon, ilang libo na ang namamatay
dahil sa COVID-19. Nakita natin na kulang ang ating mga health institutions, ang healthcare facilities natin. Walang insentibo para sa ating mga frontliner. Kulang din. Nag-implode ang PhilHealth na pinakamahalaga sa usapang pangkalusugan dahil ito yung financing arm ng pamahalaan. Nakita rin natin na bumagsak ang ating ekonomiya na mahigit 10%. Katumbas din ng World War II kung tutuusin natin. At ang nawalang economic value sa ating bansa, mahigit 1.8 trillion pesos. At dahil dyan, libo-libong mga maliliit na negosyo ang nagsara. Milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. At patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kanina ang gasolina, halos 60 piso na. E paano yung mga walang trabaho, walang kinikita, or underemployed, maliit lang kinikita, tumataas pa ang presyo ng bilihin. Ang utang ng bansa, ngayon, mahigit 11 trillion pesos. Sa darating na taon, ang utang ng Pilipinas, 13 trillion pesos. Marami ang nagugutom, kulang ang pagkain. At halos lahat ini-import na dito sa Pilipinas, pati ang pagkain. Napakaraming problema ang haharapin ng ating bayan, kaya't napakahalaga na tama ang piliin natin na mumuno sa ating bansa. Ang Batangas kinikilalang matalinong botante. Walang nananalong Pangulo na hindi nananalo sa lalawigan ng Batangas. Kaya sa panahong ito, maraming lalapit sa atin din maraming manliligaw ng ating boto, hihintayin ang ating matamis na oo. Panahon ng ligawan sa politika. Maliwanag ang payo ko sa ating mga kababayan, 2 buwan nang nakalipas. Ang sabi ko sa inyo, at uulitin ko ngayon, bakit natin kailangan ang isang katulad ni Mayor Isko Moreno? Unang-una, nakita natin sa loob ng 2 taon, habang may pandemya, nag-usap kami ni Mayor Isko. Nagulat ako sa mga nagawa niya sa lungsod ng Maynila. Nakita natin kung paano siya nagresponde sa problema ng pandemya. Ang pinakamaraming nababakunahan sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas ay sa lungsod ng Maynila. Kung kaya ng Maynila, ang sabi ko, Mayor Isko, gawin natin sa buong Pilipinas. Sa bilis ng kilos niya, nakapagpagawa ng field hospital sa loob ng 55 days. Ganun kabilis, talo ang national government. Kung kaya sa Maynila, ang sabi ko kay Mayor Isko, gawin natin sa buong Pilipinas. Si Mayor Isko, tawagan ninyo pag meron kayong kamag-anak na nagkasakit sa COVID, may handang gamot. Wala ang national government. Sabi ko, Mayor Isko, gawin natin yan sa buong Pilipinas. Si Mayor Isko, sabay-sabay, pinalinis ang buong Maynila sa Divisoria, sa Quiapo, sa CM Recto, na kung saan nakapangalan pa yung kalsada sa aking mamay, ay nakita natin kung gaano kadumi ang Maynila nung mga unang panahon. Sa loob lang ng 2 taon, nalinis ang buong lungsod ng Maynila. Ang sabi ko, Mayor Isko, gawin natin yan sa buong Pilipinas. Sa lungsod ng Maynila, nung araw ay napakadilim. At dahil madilim, mataas ang krimen.
Ngayon, pinailawan, pinaganda ang lungsod ng Maynila. Ang sabi ko, Mayor Isko, gawin natin yan sa buong Pilipinas. Dahil may pandemya, mga bata at mga teacher hindi makapasok, si Mayor Isko nagbigay ng mga tablet, computer sa lahat ng guro ng public school. Hindi nagawa ng national government, nagawa sa lungsod ng Maynila. Ulit, sabi ko, Mayor Isko, gawin natin yan sa buong Pilipinas. At dahil nga maraming nawalan ng trabaho, maraming nagugutom, si Mayor Isko, 6 na buwan, pinakain ang mga nagugutom sa Maynila, tuloy-tuloy ang ayuda. Ang sabi ko, Mayor Isko, ipagpatuloy natin yan, gawin natin sa buong Pilipinas. Ngayon, hindi lang sa competence, ang mahalaga ang inspirasyon. Si Mayor Isko, o isipin ninyo ha, we will be electing nga pala a president in this third decade of the 21st century. Halos buong dekada yan. 2022, bagong Pangulo hanggang 2028, halos yung buong dekada. Ha? Mahalaga din yung inspirasyon ng ating leader. Si Mayor Isko, balikan natin ang buhay niya. Hindi ba't napakaganda ng kwento ng buhay niya na pwede pala? Ha? Si Mayor Isko, tunay na nanggaling sa mahirap. Ang kanyang mga magulang galing sa Antique, galing sa Samar, nagsapalaran, pumunta ng Maynila para maghanap buhay, nag-squatter. Pinanganak sa Tondo si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Iisang anak. 10 taong gulang, nagtatrabaho na bilang basurero sa lungsod ng Maynila. May pangarap sa buhay, nakinig sa kanyang mga magulang na hindi pwedeng tamad-tamad. Magsipag ka, Totoy, ang sabi sa kanya ng kanyang ama at ng kanyang ina. Nag-aral ng mabuti. Nagsipag, nagbanat ng buto sa edad na 10 taong gulang. Nakapagtapos ng pag-aaral, naging artista, alam niyang may oportunidad, tinanggap niya yung oportunidad, pero ang nais niya talaga, maglingkod sa bayan. Nung sumikat sa pagiging artista, pumasok sa pampublikong serbisyo para maging konsehal. At nakita niya na kulang ang kanyang kaalaman, patuloy na nag-aral. Pumasok siya sa kurso na katulong ako sa paggawa sa UP College of Public Administration. Ang unang-unang graduate ay si V. Doon siya naging mayor ng lungsod ng Lipa. Ang pangalawa ay walang iba kundi si Mayor Isko Moreno. Pagkatapos, pumunta sa Harvard, nag-aral sa Harvard, pumunta sa Oxford, naging vice mayor, 2 beses. Nung nakarang halalan, tinalo niya lahat ng mga bigatin sa Maynila. Kung tutuusin natin, yung isa ay dating presidente pa. Yung isa kasamahan ko sa Senado, si Mayor Lim. So si Mayor Isko, hindi ba't napakaganda ng halimbawa ng buhay niya para sa ating mga kabataan? Para sa lahat ng pamilyang Pilipino, na pwede pala na basta't ikaw ay magsipag, mag-aral, makinig sa magulang, may ambisyon, tumulong sa kapwa, ay pwede pala akong maging katulad din ni Mayor Isko Moreno. Malaking inspirasyon para sa ating lahat. At di na sa Batangas, kaya ako napabilib kay Mayor Isko dahil yan din ang ugali ng Batanggenyo.
Masisipag ang mga Batanggenyo. Nakikinig sa magulang, gustong matuto ang mga Batanggenyo at mahilig maglingkod ang mga Batanggenyo. Kaya't hindi mahirap para sa akin na suportahan si Mayor Isko Moreno dahil ugaling-ugali ng Batanggenyo. Alam po ninyo, Mayor Isko, may kasabihan din sa Batangas. Meron dating speaker, si Speaker Laurel, ang sabi din ang tunay na leader, kailangan may utak sa bayag at may bayag sa utak. Ang ibig sabihin nun, kailangan matalino, may courage, competence, and courage, at dadagdagan ko, kailangan din ng may puso para sa mahirap. Si Isko, sa ilang buwan ko ng kasama, may competence, may courage at tapang, at mayroong puso, may empathy para sa pangkaraniwang mamamayan. Kaya ang pausap ko sa ating mga kababayan, pag-isahin na natin si Mayor Isko Moreno para maging susunod na Pangulo ng bansang Pilipinas. Pwede ka? Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming pupunta din manliligaw, sabi ko nga nung umpisa. Pero maliwanag, meron na tayong sinagot na nanliligaw sa atin. Pagbaunan natin si Mayor Isko, si Vice President Willie Ong, ang kanyang mga senador sa pag-ikot, sa paglibot sa buong Pilipinas na meron silang tiwala, meron silang kumpiyanse na dine sa Batangas may baon na silang 1,000,000 boto dine sa lalawigan ng Batangas. So sa panahong ito, hindi ko na pahabaan. Tatawagin ko ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po natin, President Isko Moreno Dumagoso. Ating pag-asa, nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw na Isko! Hindi naman taga-Tondo yun, ano? Sa ating pong minamahal na senador, sa magagandang binitawan niyong salita, maraming salamat po, Senator Ralph Recto. At sa kanyang may bahay, totoo po yung kwento niya. Yung UP and SIPAG nag-offer ng executive program para sa mga nahalal ng bayan na katulad naming hindi nakapag-aral upang kami magabayan. Ang una kong nakita doon, at that time, Mayor Vilma Santos. At the time, si Secretary Liling Briones. Noong nakita ko yon, nagpunta rin ako sa UPNCPAG at maraming salamat sa mga profesor doon. Naging accommodating sila sa isang batang katulad kong hindi nakapag-aral, ngunit nahalal sa pamahalaan. Kaya totoo po yung sinasabi ni Senator Ralph. Second batch po kami noong executive program na yon. Sa ating pong minamahal na doktor ng bansa, Dr. Willie Ong. Sa ating mga kasama, ako po nagpunta sa Batangas at may dalang magandang balita, si Carl Balita. Pinakikinggan ko lang to sa radyo noong araw. Lahat to, tinuturuan yung mga utaw. Yung mga tagapakinig niya. Nang maghanap buhay, pwede ka nagtatrabaho, pwede ka rin naghahanap buhay.
Thank you, Carl. At ang ating minamahal na kaibigan, galing pa sa dulong silangan, Samira Gotok. Siya ay nakatikim din ng pang-aapi ng mga, anong tawag yan? Moralista. Sila daw ay mapupunta sa langit, kami daw ay mapupunta sa impyerno sapagkat kami sumasabat, sapagkat kami nangangatwiran. Pero, lalong lumakas ang loob namin dahil kapag may katwiran, ipaglaban mo, Jopet Season. Akalain mo, no? Nung araw, mga pinapanood mo lang to sa TV, no? High school ka, wala kang magawa, panood mo dahil gusto mo matuto sa buhay. Nung panahon pa ng tatay niya, akala mo magkakatabi kami ngayon. Buhay nga naman, ano. Jopet, thank you. Sa ating minamahal na Mayor, Mayor Eric, artistahin din. Ingat ka, maraming galit sa artista. Sa ating mga minamahal na konsehal at vice mayor ng Lipa at mga barangay official, Honorable Beverly Rose Di Macuha, Batangas City Mayor, Mario Vittorio Marino, Congressman, Honorable Lianda Bolilla, Congressman, Maria Teresa B. Collantes, Congressman, Reneo Abu and daughter Reina Abu, Congressman. At ito, pinapasyalan ko yung airpot nito nung araw sa bahay nila. Send my regards, Ma'am Eileen, sa tatay niyo po. Congresswoman Eileen Ermita, buhayin. At yung pinanonood ko rin, na swimmer nung araw. Talagang ang buhay, no? Ano lang, no? Umiikot lang. Ngayon, magkakatabi na kami mga sikat to nung araw. Eric Buhayin, na nagbigay ng pride sa ating bansa. Mr. John Brian Diamante, Lead Governor of One Batangas and IM Pilipinas. Mga board members na nandito. Police Colonel Glacerio Cancilor, Provincial Director, mga mayor ng Batangas, at mga vice mayor ng Batangas, kasama na rin ang inyong mga konsyal. Gusto natin sila isok pa dito, kaya lang, kailangan primas lang tayo ng konti. But send my regards to your members of the Sangguniang Pambayan at Panglungsod. Sa ating mga barangay kapitan, SK Federation of Batangas, Bisig ng Calabar Zone, Barangay Isko supporters, ayan, nasa Gedli. Kamusta yung mga nasa yung mga nanonood sa Zoom? Kaway-kaway, baka kayo ma-stroke. Kaway-kaway. Ayan, I hope naririnig nyo kami. At sa One Batangas and IM Pilipinas Municipal Coordinators, One Batangas, kaya kayo umunlad Kaya bumilis ang pag-angat ninyo Isinantabi ninyo ang inyong mga politika. Inuna ninyo ang tao. Tingnan nyo ang Batangas ngayon. Hindi mapigilan ang pag-angat ng inyong lalawigan. Ang pag-angat ng katayuan ng tao, ang antas ng pamumuhay. Congratulations sa pagkakaisa ninyo, One Batangas. Sa ating mga IM Pilipinas National Convenors at mga hindi ko nabati, binati ko na rin po kayo. Magandang umaga sa inyong lahat at yung mga nasa highballs, kanina nandiyan dyan na nanonood at sa lahat, mga kababayan, mga Batanggenyo at mga kababayan natin iba pang nanonood, magandang umaga.
Your enemy is not our enemy. Sabi ni Mandela. Ang tunay na kalaban ng tao ngayon ay itong COVID-19 na nagdulot ng pandemya at kahirapan sa pamumuhay ng tao. Yan ang katotohanan. If I may borrow the statement of Senator Ralph Recto a while ago, it's been 2 years. Hindi natin mamukat isipin na tatama sa atin yun nangyari 100 taon nang nakalilipas. So that's why, in our case, kaya kami sumali, kami ni Doc Willie at 10 ng aming mga kasama, ay upang maibsan ang katatayuan ng tao. Hindi kami sasali sa halalang ito dahil ayaw lang namin sa pagmumukha mo, ayaw lang namin sa pamilya mo, dahil kalaban ka namin sa politika. Hindi po. May tunay na mundo. Mundong ating ginagalawan ngayon. Kung saan maraming mga kababayan natin at tiyak na marami na hindi malaman kung ano ang mangyayari bukas. Ang mga bata, mga anak. Hindi natin malaman. Nabanggit kanina ni Doc Willie. Babakunahan na ba natin sila? Pagbabakunahan ba natin, makapapasok na ba sila sa eskwela? May bago na naman ba silang mundo? Hindi tayo pwedeng magtago buong buhay natin. Huwag tayong mamuhay sa anino ng nakaraan. Samahan niyo kami ni Doc Willie dahil ang gusto kong buhay at pamumuhay na ating kakarapin ay yung nasa harapan nating maliwanag. Maliwanag na kung saan tutungo ang ating kinabukasan at pag tayo'y nagkaisa, katulad ng ginawa ninyo sa Batangas, makakamit din natin ang inaasam nating magandang kinabukasan. Yan ang intensyon namin, mga kababayan. Hindi namin intensyon tumakbo dahil galit kami sa kaaway nito. Dapat pagkaaway niya, kaaway din namin. Hindi po. Away politika lang yan. Hindi mo makukuha ang solusyon sa pagpapalit ng kulay lamang. Hindi mo yan mariresolba. Itong katatayuan ng tao na kung saan kayo sa Batangas pinoproblema ng mga kapitbahay natin o mga kababayan natin sa Pilipinas. Paano ng nyug ko? Mabibili ba ang itlog ko? Maganda ba presyo ng manok ko? Paano ang baboy ko? Mabibili ba? Kaya pa bang bilhin ng tao? Ang pagtaas ng presyo yung limasing ko? Dala ng pagtaas ng gasolina? Paano na yung babayaran kong upa? Baka palayasin ako ng kasera ko. Magbabayad pa ako ng kuryente. Magbabayad pa ako ng tubig. Saan ako papasok na trabaho? Sarado na yung kumpanya ko. May trabaho ba ako bukas? May makakain ba ako mamaya? Yan ang tunay na katatayuan ng tao. Maganda ba ang ani ko? Pag umani ako, may bibili ba nito? Kaya pa ba ito bilhin ng kapitbahay ko? Yung presyo ba nito kikita ako? Yan ang agam-agam ng tao. Hindi pagpapalit-palit ng kulay. Hindi sa away-away ng politika. Ang away ng politika, ang nakikinabang lang ay politiko. Ang tunay na away natin, si COVID-19, na nagbigay ng hirap sa buhay natin araw-araw. Yan ang realidad. Yan ang totoong sitwasyon ng buhay ng tao. Yan
ang gusto namin bigyan ng aksyon ni Doc Willie. Yan ang gusto namin pagtuunan ng pansin, yung katatayuan ng tao. Hinihila tayo paatras ng mga nakaraan nila, ng away nila. Tuwing halalan, yun na lamang ang kwento. Kasi baka walang kwenta. Baka kasi walang maikwento o walang resibo. Kaya ang tanong namin, ang tanungin natin, nasaan kayo nung pandemya? Maswerte sila. May mga kondominium sila. Nandoon lang sila. Paano si Pedro? Paano yung magmamanok? Paano yung magbababoy? Paano yung magsasaka? Nasaan? Walang kasiguruhan. Sabi ko sa inyo, mahirap mapalaya sa bahay. Buti na lang, naging asendero kami. Ay dahil nakakita kami ng lote na may lote, tinusukan namin, o may bahay at lupa na kami. Pero ilan yun? Ilan pa kami? Ilan pa kaming matitira sa walang kasiguruhan dahil yung lupa'y hindi iyo? Ilan pa papalayasin dahil wala ka ng pambayad ng upa? Hindi mo naman masisiya yung kasera mo. Naghahanap buhay din siya. Yan ang mga tanong ng tao. Yan ang tunay na sitwasyon ng tao. We will never, ever forget what happened in the past. Ang gusto ko lang, let's move forward. Tayo na mga tao ngayon na nangabuhay, buhayin na tao sa kasalukuyan, emotionally, physically, and economically challenged. Tayo ay may karapatang mabuhay sa kasalukuyan. We deserve to live in the present and work together for our better future. Yan ang pangarap namin ni Doc Willie para sa inyo. Yun ang unahin namin. Sabi, kakalimutan na ba natin ang mga talipandas? Kakalimutan na ba natin mga tolongges? Ay hindi naman. Papapanagutin natin ang mga nagnakaw ng yaman ng ating bansa. Papapanagutin natin ang nanggahasa sa loob ng pandemya. Anak ka man ng dating presidente ka man, senador ka man, mataas ka man, malaking kumpanya ka naman, mananagot ka sa mata ng batas. Pero sa mata ng batas, hindi sa kapritsyo at kapangyarihang nakapaloob sa Pangulo. May maririnig tayo, rule of law, rule of law, rule of law. May nagsasabi noon, mga grupo. Pero sila, ang gusto nila ay marinig din sa akin yung gusto nila mangyari para sa paghihiganti nila. Sila, tumatakbo upang paghigantihan ang isang pamilya. Paano na ang pamilyang Pilipino na nagdidildil ng asin? Yan ang mga bagay na kung bakit ayaw kong tumigil. Bakit ayaw kong panoorin. Parang sila-sila na lang. Nagsasabi kayo rule of law, pero ang gusto ninyo, kayo naman ang mamuno muli para kayo naman ay makaganti sa inyong mga kalaban, hindi para paglingkuran ng bayan. Yan ang intensyon ninyo. And that is not our intention. We want to heal our country. Yes, marami nagsalita sa akin hindi maganda sa Maynila. Masakit, hindi nyo malalamon. Hindi nyo malalamon lahat ng masakit na sinabi sa akin.
Kahapon lamang, tinawag pa akong porno star. Hindi naman, ST lang. Akalain mo, pati brief ko. Buti na lang, Ma'am Aileen. No? Di kita inabot nung araw. Nakuha ka kagad ni Mr. Eric Buhain. Kung nabinata ko at nagkita tayo, nako, Diyos ko. But kidding aside, totoo po. Ang sakit eh. Para bang pag mahirap ka, wala ka ng karapatang umangat dahil hindi ka katanggap-tanggap sa kanila na mga moralista, mga disente kuno. Pag hindi ka sumang-ayon sa kanila, sa impyerno ka mapupunta. Wala na ba kaming karapatang magbago ang buhay? Gusto nyo na lamang ba kaming turuan araw-araw para kayo mga puppeteers, kami yung mga puppet na paglalaruan ng damdamin namin, lilituin ang isipan namin, bubulagin ang mga mata namin? Para ng ano? Kayo na naman? 30 years na kayo magkaaway, umunlad ba Pilipinas? Umulad pa ang tao? Alam ba nila? Sabi nila, madaming lasinggero na mahihirap. Kasi hindi nila alam, yung tatay gusto na lang maglasing, uminom na lang ng gin bulag para makalimutan yung gutom ng katawan niya, makatulog na lang siya ng maaga. Yan ang buhay sa kalsada. Hindi natin sila kinukonsinti, pero tama ang katwiran nila. Meron silang karapatan sa katwiran nila. Pag kaming mga mahihirap nangangatwiran, bastos, aba, ikaw na marangal. Ikaw na mapunta sa langit. Yan po mga kababayan. Bakit kami tumatakbo ni Doc Willie? Ang pinili namin kayo, tao, hindi politiko. Pagod na ang tao. Pagod na, bingin-bingi na ang tao. Kakapompyang ng away nila. Kayo lang ba ang tao dito sa mundo? Kayo lang ba ang Pilipino? O ang mahalaga ay ang katatayuan at kinabukasan ng 100 milyong Pilipinong naghihintay na masasandalan niyang pamahalaan sa oras ng kanyang pangangailangan? Yan ang tanong namin. Yan ang tunay na sitwasyon. Kaya sa inyo, mga Batanggenyo, mga kababayan natin nanonood, magnilay-nilay kayo. Tatakutin kayo niyan. Si Samira nga tinakot eh. Alam nyo ba? Si Samira, pinipressure. Para sila may monopolya ng pamamahala. Sila lang ang magaling. Pero paghalalan, abay ibubuladas. Ibubuladas. Yung mga nanay, yung mga tatay, magsikap kayo. Galingan ninyo. Makararaos ang anak natin. Aba, pagka nakaraos yung anak, dahil sa pagsisikap ng magulang, at yung anak nagbuti, nung umangat, hindi ka namin katulad. Kami lang ang mamamahala. Kami lang ang may alam. Wow. Kaya pala 30 taon na kayo dyan. 30 taon na kayo nag-aaway, 30 taon na kayo nagpapalitan. Namuno sa amin, nasaan kami? Nasaan ang Pilipinas? Ano ang katatayuan natin ngayon? Nagbunga ba ang away nila ng maganda sa buhay ng tao? Hindi. Ano nagbunga sa atin? Galit sa isa't isa. Unfriend dito, unfriend doon. Hiwalayan na magsyota. Tampuhan ng mga kumpare. Mga kaanak. Yun, puro muhi. Muhi ang itinanim sa atin. Yun ang ayoko. Yun ang ayoko. At bibigyan ko kayo ng patunay
na kapag ka nagkabati-bati, may magandang dulot. Lahat ng masakit na narinig kong salita na sinabi ng tao, binati ko, pinatawad ko. Pagtanong po kayo sa Maynila, may mga nagbalak pang masama sa akin, binati ko. Yung mga tao ng kalaban ko sa politika, inappoint ko. Bakit? Magaling may asim Kapaki-pakinabang sa tao. Nasaan kami napunta? Kadugyutan, kaguluhan, siga dito, siga doon. Nagtino, nagkaroon ng sense of pride muli ang pagiging batang Maynila. Mabilis kaming nakaon, mabilis kaming nakausad. Kasi wala kaming mga bagahe sa likod. Nagkapwa-tawad kami. Pero pinapapanagot ng batas ang mga nagkasala. Hindi para diinan, kundi kinilala natin ang mga institusyon, ang hudikatura. Let the rule of law apply to them. The natural course of law apply to them. And we focus on the people, for the people. And that's what we did. And that's what we're going to do in the next 6 years of our lives here in our country. Muli, maraming salamat sa inyo. At least, babalik kayo sa rekto, malinis na. 30 years, Senador. 30 years. 30